Maaari pong magtanong kayo, bakit po hinahayaan ng Diyos na mag-rise ang mga wicked rulers dito sa mundo? Halimbawa, bakit merong mga kongresista na nagpapasasa sa kanilang mga posisyon, binoboto, nagpapaboto sila, pero pag nakaupo na po sila ay they are not being faithful. Bakit po hinahayaan ng Diyos na yung pong mga wicked rulers ay maghari po sa mundo natin? Bakit po minsan nagtatanong din tayo, bakit parang pag nanonood ka ng balita, parang yung kasamaan ba ang nagtatagumpay? Ganun ba yung pakiramdam nyo? Pag nanonood ka ng balita ngayon, parang ang kasamaan, yung mga masasamang loob, yung mga mapagsamantala, yung mga corrupt, ang mga naghahari. Well, alam ho ba ninyo, ito pong sa binasa natin ay merong sagot diyan dito sa Daniel 8. Dito po sa Daniel 8, makita natin, hindi po ito isinulat para entertain tayo o para masatisfy po yung ating curiosity kung ano po ang nangyayari sa ating world history. Ito pong Daniel 8 na ngayon ay patuloy nating pinag-aaralan yung pong aklat na ito, ay isinulat po ito para po patatagin ang bayan ng Diyos. Dahil sa katotohanan, kahit na po masasama ang mga naghahari, kahit na po masama ang nangyayari sa ating pong panahon ngayon, dito po tinitiyak sa atin ng Diyos na sino mang naghahari ngayon ay nasa kamay pa rin siya ng Diyos. Ito po ay isinulat, okay, para po kung yung pong mga events natin, yung current events natin ngayon ay parang nakakatakot o minsan nakakadismaya, ang layunin po nito ay para palalahanin natin. Kahit na sino man po ang naghahari, sino man po ang nangunguna sa ating pamahalaan, dito po pinapakita na ang Diyos pa rin ang may hawak sa kanilang mga buhay. Hindi ho ba yan ang kailangan natin ngayon? Ito po ang kailangan natin ngayon. Pag yung mga gobyerno, yung government ay nag-oppress dahil sa kanilang mga ginagawang hindi po na po makatwiran, at kung yung pong ating faith ay somehow ay nagsasuffer because of evil, yan po ang dahilan kung bakit isinulat yung Daniel 8. Kaya tingnan po natin ngayon kung ano ang kahulugan nung vision. Muli, si Daniel po ay nakakita naman ng panaginip, pangitain, na pinakita sa kanya ng Diyos para ipakita po sa bayan ng Diyos na ito ang kamay ng Diyos behind history. Kaya ngayong God's hand in history when the world seems out of control. So tingnan po natin kung anong matututunan natin o kung anong gustong ituro sa atin ng Diyos dito po sa Daniel 8. Una po, merong mga apat po na titingnan natin. Una po matututunan natin na gustong ipakita sa atin ng Diyos dito ay ito. History is not random. Ano pong ibig sabihin yan? Yung pong nangyayari, yung current events po, yan po yung nangyayari na hindi po nangyayari dahil walang tiyak na layunin ang Diyos. Meron pong layunin ang Diyos sa bawat hibla ng nangyayari sa kasaysayan. Because history has meaning. God has His hand in history. Dito po sa pangitain ni Daniel, na hindi natin binasa, pero actually yun po ang kukwento ko din sa unang bahagi. Dito po, nagkaroon ng pangitain si Daniel ng isang ram, isa pong lalaking tupa. Nakita natin kanina, bisirong, ram. Yan po ay lalaking tupa po yan at saka goat. Yun po ay, alam natin, kambing po yan. Nakita po yan ni Daniel sa kanyang pangitain. At sinabi po ni Daniel, nakita niya ang isang ram, isang lalaking tupa po na nakatayo raw po doon sa Ulay Kanal, at yung ram na yon ay merong dalawang sungay. Yung isa ay mas mataas kaysa isa. Tapos po, yung ram na po yan ay sumusugod sa west, sa north, sa south. At sinisira niya ang bawat madaanan niya. And then,
habang tinitingnan po ni Daniel yung pong ram na yan, suddenly meron pong isang goat. Isang kambing po na coming from the west. Okay? Na napakabilis daw po nitong goat na ito na yung kanyang paa ay hindi sumasayad sa lupa. At itong kambing raw pong ito ay merong isang sungay. At dumating siya, hinamon niya yung ram na yon at talagang inismas niya yung ram, sinira niya yung dalawang sungay niya at pinagtatapakan niya itong ram na ito. Pero habang ginagawa po ng goat na ito, suddenly, yung pong sungay noong goat na yon ay naputol. At mula po sa sungay na yon, merong tumubong 4 na sungay kapalit po noong malaking sungay na yon. At mula po doon sa 4 na sungay na yon, ay umusbong daw ang isa pang sungay, the little horn. Nung una, maliit siya, pero iraw po ay lumaki ng lumaki hanggang siya ay naghari doon sa lugar na yon, maging yung bayan ng Diyos ay kinalaban ng little horn. Yun po ang nakita ni Daniel sa kanyang panaginip. Now, ano po ang kahulugan? Well, salamat po at hindi na tayo maghuhula kung ano yung mga kahulugan noong mga hayop na nakita ni Daniel na yon. Dahil si Angel Gabriel po ay ininterpret niya yung pangitain ni Daniel na yon. Ayon po kay Gabriel, yung ram daw pong yon ay ang Medo-Persia. Yun po ang kaharian pagkatapos po ng Babylon. Yun po ang tinalakay natin last week. At yung goat naman, yun daw po ang Greece. Ang Kingdom of Greece. At yung great horn daw pong yun ay si Alexander the Great. Ito po, masusubaybayan natin, mababasa natin sa historical book. Totoo po ang pangyayaring ito. Si Alexander the Great po, habang nasa rurok siya ng kanyang kapangyarihan, at the age of 32, bigla siyang namatay. At the age of 32. And then mula po kay Alexander the Great, yung pong 4 na general ni Alexander the Great ay lumabas. Pinaghati-hatian nila yung pong kingdom, yung Grecian kingdom, at mula po doon sa 4 na general na yon, lumabas po yung little horn. Okay, yung little horn po na yun po ay most clearly fulfilled doon po sa later king, isa pong malupit, isa pong tusong general o hari. At most clearly, siya raw po ay si Antiochus Epiphanes. Siya po ang Seleucid ruler na tinerorize po niya ang lugar na yon, doon pong, sa Near East na yon, at maging yung pong bayan ng Diyos, tinerorize niya doon pong 2nd century BC. So yun ang nakita ni Daniel. Yun ang ipinaliwanag po sa kanya ni Angel Gabriel. Yung pong mga kahariang sunod-sunod pagkatapos pong bumagsak ang kaharian ng Babylon. Now, maaaring tanong natin, ancient history yan eh. Anong kinalaman ko dyan? Bakit ko pakikinggan yan? Well, tandaan po natin, ang unang point ko, history is not random. Yung pong nangyayari sa kasaysayan po natin, hindi po yan basta-basta nangyayari na walang kahulugan. Ang totoo po, kung titingnan po natin, bago umatake si Alexander the Great, inatake po niya ang Medo-Persian Empire, ang Diyos po, pinakita na niya kay Daniel kung ano ang mangyayari. Yan po, pinakita ni Daniel bago pa nangyari ang mga bagay na ito. At pag sinubaybayan po ninyo ang world history, talagang nangyari yan. In fact, marami po ng commentators ayaw nilang paniwalaan na itong nakita ni Daniel ito ay sinulat niya bago nangyari ito. Kaya nagsasabi sila, ito'y sinulat ni Daniel matapos mangyari. Pero ang totoo po, hindi. Bago pa lang nangyari ito, pinakita na po ng Diyos kay Daniel ito. So ano po ang unang matutunan natin? Yung pong nangyayari sa kasaysayan natin ay ayon sa nilayon-layunin po ng Diyos.
Hindi po yan nagkataon. Hindi po yan tsamba-tsamba. Yan po ay ayon sa pinlano ng Diyos. Kaya po si Alexander the Great, bago pa niya lusubin ang Medo-Persia, pinakita na po ng Diyos kay Daniel yung picture ng mangyayari. Kanya po, this is not history lesson. Hindi po ito history lesson. This is theology in history. Dito po, ang Diyos, ginagawa niya ang kanyang layunin sa kasaysayan. Yung pong world stage nating ito. Yung nangyayari po sa mundo natin. Yung mga kongresistang nagpapasasa sa kayamanan po ng bayan. Ito mong world stage na ito. Yung pong mga empires na yan, yung mga rulers pong yan, nasa canvas po sila ng picture ng Diyos. Sila po ay nasa canvas. Parang painting yan. Nandun po sila. Pero sila po ay nasa kamay ng Diyos. Wala pong nangyayari sa buhay na ito. Yung mga makapangyarihan, nasa kamay po sila ng Diyos. Ito po ang sabi ng Diyos sa Isaiah 46 verse 10. Sabi po ng Diyos kay Isaiah, I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all I please. Sabi po ng Diyos. Lahat ng aking nilayon, I will do as I please. Yung simula sa wakas, alam ko yan, sabi ng Diyos. Kaya po sabi po ni Daniel, nung makita po, nung ipaliwanag po ng Diyos kay Daniel, yung kahulugan ng statue, yung unang vision, dito po sa aklat po ni Daniel, nung ipaliwanag ng Diyos sa kanya kung ano yung vision about the statue na pinag-aralan natin ng mga nakaraan, ito po ang sabi ni Daniel, Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. He deposes kings and raise up another. Yung mga hari, tataas ko yan, pero ibabagsak ko rin sila. Yung mga naghahari-harian ngayon, babagsak din po sila. Yun po ang sinasabi po. Yung unang lesson natin, history is not random. Lahat po ng nangyayari sa kasaysayan ay nasa pangangalaga po, nasa soberenya, nasa kapamahalaan po yan ng Diyos. Sana narinig tayo ng mga politician. Okay? Okay. Now, 3 years lang, Presidente, 6 years lang. Okay? Ang mga kongresista, 3 years lang. Pero after that, they're gone. They're gone. And sila po ay magsusulit sa harapan ng Diyos kung papaano nila ginamit yung kanilang kapangyarihang ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa kanila sa pamamagitan po ng pagboto ng tao. Now, another lesson po na makita natin dito. Ang human power po is fleeting. Ang kapangyarihan po ng tao ay panandalian lamang. Meron pong katapusan ang kapangyarihan po ng tao. Ang mga bansa, they will rise and they will fall. Ang mga kings, ang mga rulers, they conquer but they will die. Okay? Dahil ang Diyos po merong appointed time sa bawat tao. Kaya yan ang unang makikita po natin dito sa vision na ito. That God holds history. It is not random. Kaya po yung mga rulers, they may strut about yung bang nagyayabang, parang naghahari-harian, they will die. Tulad binasa natin sa Psalm kanina, they will die as animal. Yung pong kayamanan nila, bagamat nakasulat, yung kayamanan nila sa kanila, meron silang bank account ng billion-billion. Actually, hindi naman nilalagay sa bank account yan eh. Money laundering yun eh. Nakatago lang sa bahay na yan. Okay, somewhere. Yung pong mga kayamanan nila nakalagay po sa pangalan yung titulo ng lupa, titulo ng yate, titulo o mga titulo ng mga kotse, nakapangalan sa kanila, but hanggang dito lang yan. When they die, they will leave all these things. Kaya minsan nagtataka ko, anong gagamitin nila sa mga billion-billion peso na yan? Hindi nila mauubos yan. Magiging saksi lang sa kanila, laban sa kanila yan. Mauubos mo ba yung 1 billion in your lifetime? Kahit na araw-araw kang gumastos ng
10,000 a day? How can you spend all that money? What will you? That is greed. Yan po ay nakakabulag. Yan po, idolatry blinds a person. Anong gagawin mo dyan? Okay, magiging saksi lamang sa iyo yung kayamanan yan. Sabi ko ng James yan, yung kayamanan mong yan na mabubulok, ay magiging saksi lamang laban sa iyan sa harapan ng Diyos. Kaya po dito, yan po ang another lesson dyan. Ang mga nangyayari sa buhay natin regarding government rulers are in God's hands. Ito po ang ating pag-asa. Ito po ang ating comfort, kaaliwan in the injustices, in the corruption, lalong-lalo na sa panahon natin yan. Alam mo ninyo, nagpe-pray ako ng anong series ko, ito po ang nag-decide ako dito. Hindi ko alam na ganyan po ang mangyayari sa bansa natin. Kasi ang Daniel po, malaki po ang mensahe niyan para sa mga anak ng Diyos, lalong-lalo na sa panahon po natin. So yun po ang unang lesson natin. Pangalawang lesson na gusto po ng Diyos matutunan natin ito. God's people are not immune to sufferings. Ang bayan po ng Diyos, kung kayo po ay sumasampalataya kay Kristo, kung kayo po ay sumusunod kay Kristo, hindi po tayo immune sa suffering. Dito po, makita natin sa pangitain, yung pong horror of persecution. Natulad po ng nakita ni Daniel, makita natin yung little horn. Yung little horn. Yun po ay si Antiochus Epiphanes IV. Now, siya po ay hindi cartoon villain. Hindi yun yung mga kontrabida sa mga games doon po sa ano. He was a brutal ruler. Siya po ay isang malupit at brutal na ruler. Ano pong ginawa ni Antiochus Epiphanes nung nagre-reign siya? Una, dinesecrate po niya yung temple. Nilapastangan po niya yung pong templo ng mga Hudyo. Pinatigil po niya yung sacrifices, yung daily sacrifices doon. In fact, nag-alay po siya doon sa altar, doon sa templo, nag-alay po siya ng baboy. Na yun ay malaking kalapastanganan sa harapan ng Diyos. Okay? Nag-set up po siya ng idol ni Zeus. Okay? Doon po sa God's holy place, pinagbawalan po niya ang mga Hudyo na mag-i-circumcise nila yung kanilang mga anak. Okay? Sinunog po niya yung mga scriptures, yung Bible po, at pinatay niya ang bawat sino mang nagre-resist sa kanya. Now, yan po ang ginawa ng ruler na ito, hinayaan ng Diyos na maghari during the time. Now, ang tanong, bakit nandun yung mga detalyong yun tungkol sa kanya? Bakit isinulat yun? Pinakita yun kay Daniel. Ano hindi pa nangyari? Bakit po ganon? Well, para po i-remind tayo ng Diyos na ang Diyos hindi po niya sinis-sugarcoat yung pong reality of being people of God in this world. Ulitin ko, para po i-remind tayo na ang Diyos po hindi niya sinus-sugarcoat. Tiningnan ko sa ano ito. Hindi niya pinapalamutian yung katotohanan na pagiging Kristiyano sa mundo pong ito. There will be times na tayo po sa atin pong katapatan, ang ibig pong sabihin niyan, kahit na nagiging tapat tayo, daranas pa rin tayo ng hardship. Okay? Hindi po tinatakpan ng Diyos ang mga posibleng mangyari sa atin habang tayo ay nagiging tapat sa ating pananampalataya. Sometimes our faithfulness means hardships. Sometimes our obedience invites opposition. Habang sinusunod mo ang Panginoon, posible pong nag-i-invite ka na oppose ka, nakalabanin po kayo ng mga taong hindi sumasampalataya. Kailangan po natin yung katotohanan yan. Na tayo pong mga sumusunod sa Diyos, hindi po tayo immune sa suffering. Kailangan natin yung katotohanan yan. Why? Kasi marami pong Kristiyano, sa panahon po natin ngayon, they bought to the false idea that when you follow Jesus, you will have a smooth sailing life, you will have constant blessing, and you will be immune from pain. Marami pong Kristiyano ganyan na naisip. No? Kaya sila susunod sa Panginoon kasi isip nila, pag sumunod sila sa Panginoon, smooth sailing yung kanilang buhay.
One blessing after another, and they will be immune. Okay? From pain. Para bang meron silang automatic vaccine na hindi na sila tatablan ng hirap po ng buhay. That is false. Kaya po inilagay yan sa atin na narito yung bayan ng Diyos, yung mga Hudyo po, nagiging tapat sila sa Diyos, pero merong lalabas na Antioch. Ito pong ruler na ito that will desecrate the temple. He will burn the scriptures. He will persecute anyone who oppose him para ipakita po ng Diyos, kahit na sumusunod ka sa Kanya, meron ding suffering. Not because na punishment yun ng Diyos sa iyong kasalanan, no. Kundi kasama talaga yun. Para hindi ka sinulat ko po dito, ito. The Bible prepares us for real life. Not fantasy life. Ang Biblia po, inihahanda tayo, tinuturuan tayo for real life, not fantasy life. Huwag po nating iisipin, when we follow Jesus, smooth sailing tayo. Immune tayo sa suffering. Now, let me read to you some verses na sinabi po ng Bible sa New Testament. John 16:33. Ito po ang sabi ng Panginoon. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Tingnan po ninyo, sabi ng Panginoon, in me you may have peace. Totoo po yan. Meron po tayong peace that passes understanding because we have fellowship with Jesus. Pero, yun pong peace na yan does not eliminate troubles in this world. Kaya sabi ng Panginoon in me you might have peace, but, sabi niya, in this world, you will have troubles. Ang katiyakan po natin ay ito. Hindi tayo immune sa mga sufferings of this world, pero ang katiyakan natin ito, we will overcome. We will overcome the troubles, the sufferings in this world. Why? Because Jesus overcame this world. That's the assurance. Assurance, dalawa po yan. Assurance, there is suffering. Okay? Assurance, we will have victory. Isa pa pong talata. Romans chapter 8, verse 36 to 37. Okay? Just to clear this mind up, para po maging maliwanag tayo dito. Ito po ang sabi ng Romans 8. As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Then sabi niya, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ano po ang sinasabi dyan? Because we are Jesus' followers, it is being assured we will share His sufferings. Dahil tayo sumusunod kay Kristo, tinitiyak po sa atin, we will share, makakabahagi tayo dun sa sufferings ni Christ. Ano sabi dyan? It is written. Isinulat yan. Tapos sabi dyan, for your sake, we are regarded as sheep to be slaughtered. Dahil sa iyong pangalan, dahil sumusunod kami sa iyo, para kaming mga tupang kakatayin. Okay. Pero, ano rin ang tinitiyak dyan? However, it is being assured, in our sufferings, we will come out as more than conquerors. Yun ang ina-assure sa atin. There is suffering, but we are assured, as we are following Jesus, we will conquer. Ano sabi dyan? We will be more than conquerors. Alam mo ba ninyo, I'm reading a book now sa Romans 8 and I have a good explanation. Ano ang ibig sabihin ng more than conquerors? Ito po ang ibig sabihin ng more than conquerors. Hindi niya sinabing conquerors Sinabi niya more than conquerors. Ang ibig pong sabihin pala niyan, as we are following Jesus, tayo po ang gagamitin ng Diyos while we are suffering to bring healing and salvation in this world. Kaya, more than conquerors. Hindi lamang tayo sumusunod sa Panginoon, hindi lamang tayo nagsasuffer dahil sumusunod tayo sa Panginoon, kundi in our sufferings, yan po ang gagamitin ng Diyos to bring healing and salvation in this world. Halimbawa, practical example. Kayo pong nag-i-EFJ dyan. Do you find it easy? No. It's hard to open up EFJs.
Hindi po madali ang mag-share ng Word of God. Bakit? People are not interested. Okay? Pero ikaw naman, pilit ka ng pilit. Okay? Meron tayong kapatid dito, naligaw-ligaw na, hindi na nakita yung EFJ niya. Naligaw-ligaw na. Oh? Pero hindi siya lumubay hanggat hindi niya nakita yung lugar. That is suffering. Oh, kung hindi po tayo makakaranas ng ganyan, salvation, healing in this world, hindi po mangyayari yan. Kaya we are more than conquerors. While we are serving God, we are sharing our faith, okay? It's not easy because people, sometimes they're not interested. Pero tayo pilit ng pilit. Isa pa ang halimbawa, you are doing good because you want to glorify God in your life. Gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng mabuti dahil nga po gusto mong maparangalan ang Diyos, ikaw ay Kristiyano, gusto mong bigyan ng dangal ng Panginoon. Pero people are not easy to please. Pero dahil ikaw, Kristiyano ka, you want to do good. Okay? Sa iyong paggawa, there's still suffering. Pero kung di mo gagawin yon, walang salvation. Walang healing. Kaya yun pala ang ibig sabihin ng more than conquerors. Okay? In our sufferings for Jesus, while we are following Jesus, yun ang gagamitin ng Diyos to bring healing and salvation in this world. Kanya po, anong point ko mga kapatid? You are not immune to suffering. Kaya huwag kayong magtataka. Habang sinusunod nyo ang Panginoon, merong mga tao nag-oppose sa inyo. Merong tinatawanan kayo, merong tao nag-oppose sa inyo. That is part of it. Yes, we have peace because we have Jesus in our lives. Yes, we have hope. Malaking pag-asa natin sa future. Yes, we have those things. But, hindi po tayo immune sa suffering. Okay? Sabi po ni John Calvin, the Church of Christ has been from the beginning a little flock among wolves. Ano sabi ni Jesus? I am sending you out as sheep among wolves. Ganyan po ang pakiramdam na ikaw ay Kristiyano, halimbawa nag-iisa kang Kristiyano, sa iyong opisina, ikaw nag-iisang Kristiyano doon sa lugar ninyo, you are like a sheep among wolves. Why? Because not everyone has faith. Hindi po lahat ng tao merong faith sa Diyos. Kaya it takes boldness. No? It takes courage to live your faith out there. Okay? Pero kailangan po nating ipamuhay ang faith natin kahit na may opposition because that is God's way. Yung po ay paraan ng Diyos para po magdala ng kagalingan at kaligtasan po sa buhay ito. So yun po yung pangalawa. Pangatlo, ano pang matutunan dito? Ito naman ay good news. Yes, there is suffering when I follow Jesus. Sometimes it means opposition. Pero ang good news is this. Ito po yung pangatlo. Evil rages, but evil is always in God's control. Okay? Meron pong kasamaan, merong darkness. Pero tandaan natin, lahat ng nangyayari, masama, madilim, ay nasa kamay po ng Diyos yan. Parang asong nakatali. Okay? Natakot na ho ba kayo sa isang aso, pumunta kayo sa EFJ nyo, tapos tinahulan kayo ng aso? Tapos, parang ayoko ng tumuloy. May aso, parang inabang noong tao. No? Pero, umano ka, pero napansin mo, nakatali. Tumuloy ka. That is evil. No? Na nandiyan siya, tatahulan ka na niyan, pero tumuloy ka lang kasi nakatali yan. At hindi ka maaabot. Ganyan po ang evil in this world. Yes, there is evil. Yes, evil will oppose you. But tandaan natin, nakatali yan. Ayon po sa pantali ng Diyos. Dito makita natin, yung comfort po of control na pinakita po kay Daniel. Pansinin niyo sa verse 14, so si Antiochus Epiphanes nga po, ay pinatigil niya yung pong daily sacrifice doon sa temple. At dito po, binanggit dito na gaano katagal na hindi po maghahandog yung mga Hudyo doon sa templo. Binanggit po dito, exactly, specifically, 2,300 days and nights. Doon po ipatitigil nung brutal na haring ito, yung pong sacrifices, 2,300 evenings and mornings, a little over 6 years.
nagdidebate po yung mga scholars doon sa exact number na ito, pero ang point is clear. There is a limit. May limit. Okay? Hindi po tulad noong nabasa natin one time na yung buong time, times, and half time doon sa Daniel 7:35, no? Pero ito po, may limit na sinabi ng Diyos kung kailan ito mangyayari. Si Antiochus, maaring nagre-rage siya, galit na galit siya, but it's not forever. Hindi po pangsawalang hanggan. Verse 25, sabi pa po dyan, he shall be broken, but by no human hand. Ito pong brutal na haring ito, sa isip niya, he was invincible. Pero alam ho ba ninyo, siya po ay pinutol ng Diyos, parang sangalang. He will be destroyed, but by no human hands. Ito raw pong taong ito, si Antiochus de Portian dinugsong lang niya yung salitang Epiphanes. Ang ibig pong sabihin ng Epiphanes, it is God, He is God manifest. Siya raw po ang representative ng Diyos dito sa earth, kaya Antiochus Epiphanes, from the word epiphany. Okay? Pero yung mga Hudyo, binangsagan siyang hindi Epiphanes, kundi Epimanes, the madman, taong ulul. Okay? Okay? Parang panis, ano? Okay? Pero ang Diyos, makita ho natin, He just killed this man. Ayon daw po sa kasaysayan, ayon kay Josephus, si Antiochus daw po ay hindi namatay sa gyera. Ayon po sa recorded history, siya raw po ay biglang nagkasakit ng isang mysterious na sakit. Kinain daw po siya, nagkaroon siya ng intestinal bleeding, tapos po kinain daw po siya ng mga uod. He died in agony. Hindi sa gyera, bigla siyang nagkasakit ng maluba, hindi alam yung sakit. Kinain siya ng uod, and then just he died. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa kanya. Now, ano po ang application natin dito? Well, magkakaroon po ng mga brutal ruler. Magkakaroon po ng mga little horns sa history. They may rise, yes, and they may roar, and they may strut across, magyayabang yan sa world stage. Pero tandaan po natin, they cannot outlive God's decree. Hindi po nila lalampasan yung pong itinakda ng Diyos sa kanila. Yung pong panahon nila ay maiksi lang. Yung pong kapangyarihan nila, limitado yan. Because they are in God's hands. At yan po ang nagbibigay ng pag-asa sa bayan ng Diyos. Yan po ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Pag po nasa ilalim po tayo ng government oppression, government corruption, hindi po magtatagal yan. Do tayo ngayon, tayo mga Pilipino, ay dahil yata nagsawa na tayo. Ano? O, eleksyon na naman, bubulahin na naman tayo, iboto nyo ako, paglilingkuran ko kayo, nalantad na po ngayon yan. No? Hindi tayo pinaglilingkuran, kinagamit tayo. Kaya po, hindi ko sinasabi mag-revolution tayo mamaya, pakikita ko sa inyo anong gagawin natin. Okay? Doon po. So, pinapakita lamang po natin dito, limitado po ang kapangyarihan nila. Hindi po sila mananatili magpakailanman. At yan po ang pag-asa natin. Pag ang gobyerno po is corrupt, pag po yung mga Christian nakikita natin, they are being imprisoned. Okay? Pag po nararamdaman natin yung culture natin parang hostile laban sa atin, ito ang tatandaan natin. Ang Diyos po, minark po niya ang kanilang boundaries. Limitado lamang po ang kanilang magagawa. Ang kasamaan po, it will not go beyond God's leash. Yung tali. Ang kasamaan po, hindi lalampas yan doon sa tali ng Diyos. Naalala po ninyo, si Satan, nung saktan niya si Job, humihingi siya ng pahintulot. Si Satan, humingi siya ng pahintulot sa Diyos at pinayagan siya ng Diyos. Pero sabi niya, huwag mo siyang papatayin. So lahat po ng kasamaan ganun. In fact, sa Bible po makita natin, ang Diyos po nagseset siya ng limit sa human evil
Tulad po ng pagbibigay niya ng limit, ng boundaries, doon po sa dagat. Yun daw pong tubig sa dagat, may boundary yan. Hindi, sinet po ng Diyos ang boundary ng dagat, kaya ang dagat hanggang sa beach lang. Pag lalabas siya, pag may tsunami. Pero hanggang doon lang siya, ganyan din po ang evil. Okay? Binigyan po ng boundaries ng Diyos. Babasahin ko sa inyo yung Job 38 verse 11. So sabi po ni Job, "This far you may come and no farther. Here is where your proud waves halt." Yung pong mayayabang mong, sabi niya, yung mayayabang mong, alon, hanggang dyan ka lang. That is evil. Yung pong kayabangan, yung pong kasamaan, yan po ay nasa tali ng Diyos. Hindi yan lalampas. Doon po sa itinakda po ng Diyos. And I want to add this. Lately, binabasa ko yung 1 John and I caught this verse about the people of God. Dito po sa 1 John chapter 5 verse 18 to 19, ito po sabi, "We know that no one who has been born of God sins. But he who was born of God keeps him, and the evil one does not touch him. We know that we are of God, and that the whole world lies in the power of the evil one." Ano po sinasabi dyan? Yan po, pag ikaw ay ipinanganak na muli ng Diyos, iniingatan ka ng Diyos. At wala raw pong magagawa ang dyablo para saktan ka. Kasi iniingatan ka ng Diyos. Okay, hindi ibig sabihin hindi ka magkakaproblema, kundi iingatan ka ng Diyos doon sa mga pagsubok ng buhay na hindi ka maano ni Satan ng dyablo dahil ikaw ay pinanganak na muli ng Diyos. Hindi ka niya maano. Malalampasan mo yan. Pero pansinin niyo, ngunit ang buong mundo ay nasa ilalim daw po ng kapangyarihan ng masama. Pero tayo, iniingatan tayo ng Diyos. Hindi tayo masasaktan ng kadiliman dahil tayo nasa Panginoon. Pero yung pong buong mundo, nasa ilalim daw po sila ng masama. Walang magagawa. Because only Jesus Christ, ang tanging Panginoong Jesucristo lamang po ang makapagpapalaya sa tao. At dahil dumating nga po ang Panginoong Jesucristo para sirain niya ang mga gawa ng kaaway. Gawa po ng kadiliman. So yun po yung pangatlo. Evil may rage, but it is always in God's control. And then lastly, this is how we should approach our present situation. Ito po yung pang-apat. We serve God despite darkness. I think this will help us how to face what we are facing now. Hindi tayo dapat tumigil sa paglilingkod sa Diyos kahit na po may darkness, kahit may suffering. Pansinin po ninyo ang response ni Daniel sa lahat ng ito. Sabi po sa verse 27, matapos po niyang makita yung pangitain at ipinaliwanag sa kanya ni Gabriel yung kanyang nakita, ano ang naging reaksyon ni Daniel? Ito po sabi, "And I, Daniel, was overcome and lay sick for some days. Then I arose and went about the king's business. But I was appalled by the vision and did not understand it." Now, pansinin po ninyo ang naging reaksyon ni Daniel. Hindi po niya sinabing, everything is gonna be all right. No. Ang sabi dyan, he was overcome. Okay? He was sick, nagkasakit siya. And he was appalled. Natakot siya at kinalabutan talaga sa nakita niya. Pero, ano po ang ginawa niya? Hindi po siya tumigil sa paglilingkod. Okay? Bumangon daw po siya matapos siyang nagkasakit kasi nga sobra yung nakita niya. Okay? Bumangon raw po siya, hindi siya na-devastate doon sa nakita niya. Yes, nagkasakit siya. Yes, naramdaman po niya yung bigat ng kanyang nakita na darating po sa kanyang bayan. Pero hindi po siya nawalan ng pag-asa sa sobrang lungkot. Tumayo po siya at ginawa ang kanyang responsibilidad doon sa kanyang trabaho. What is the lesson? It is clear. Yes, nakikita natin ngayon, lalo sa bansa po natin, ganitong nangyayari. Let us not
put this thing na tayo ma-despair, tayo malungkot, na wala nang ganang mabuhay. Okay? Yung iba, meron ba nagpakamatay ng Pilipino dahil dito? Wag kayong magpapakamatay. Okay? Okay. Dito po makita natin, si Daniel po, hindi po siya umiwas sa kanyang responsibilidad. Bumalik po siya sa kanyang matapat na paglilingkod kung saan siya inilagay ng Diyos. Okay? So ano po ang application niyan sa ating mga kapatid? Yan din po ang larawan para sa atin kung papaano pong mabubuhay tayo kahit na madilim ang ating paligid. Kahit na parang yung masama ang nagtatagumpay, tularan po natin si Daniel. Huwag tayong iiwas sa responsibility natin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa sobrang kalungkutan. Tayo po'y patuloy na maglingkod sa ating Diyos. Maring dito makita natin si Daniel, hindi pa rin niya maintindihan yung vision niya, pero he worked. Nagtrabaho pa rin po siya. Sabi niya sa verse, I did not understand it. But he arose and went about the king's business. Ganyan din po. Hindi po natin kailangan maintindihan ng lahat ng nangyayari, pero ang Diyos gusto niya, magtiwala po tayo sa Kanya. Okay? Ibig pong sabihin nun, patuloy tayong maglingkod sa Diyos, patuloy tayong magmahal sa kapwa, patuloy tayong sumunod po sa Diyos, kahit na po yung mundo natin ay parang madilim. Psalm 37:1-3. Ito po ang sabi, do not get upset because of evildoers. Do not be envious of wrongdoers. Trust in the Lord and do good. Live in the land and cultivate faithfulness. Feed on His faithfulness. Ano pong gagawin natin? Well, sabi dyan, iwasan natin ma-stress. Okay? Iwasan natin ma-upset because of evildoers. Okay? At wag daw po tayong maiinggit when people get rich. Okay? Wag tayong maiinggit sa kanila. Rather, sabi dyan, trust in the Lord and do good. Patuloy pa rin tayo magtiwala sa Panginoon at gumawa tayo ng mabuti. And then sabi niyan, live in the land and cultivate faithfulness. Patuloy tayo magtiwala sa katapatan po ng ating Panginoon. Yan po ang pag-aralan nating gawin, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Well, another way to face evil, to face injustice, to face corruption, is to pray over the injustice. Ipanalangin po natin ito. I-involve po natin ang Diyos sa mga nangyayari. Pagbanas na tayo sa mga nangyayari, alam ko pong kayo rin po'y nasasaktan, nalulungkot. Ang panalangin po, palagay ko, ng maraming Pilipino talagang i-prosecute itong mga nagsamantala. Nagsasamantala noon pa. Ito palagay ko ang panalangin ng mga Pilipino. Na maparusahan po ang lahat ng mga corrupt officials. Pero alam ho ba ninyo, ako yun din ang panalangin ko. Sabi ko, Lord, wag mong palalampasin ito. Isa pong pwede nating gawin ito ay panalangin. I-involve natin ang Diyos dito po sa nangyayaring ito. Ito po ang sabi ng Bible sa Romans 8:22. Ito po ang isang reaksyon natin na pwede nating gawin. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Now, bakit po nag-grow ng creation? Bakit po nalulungkot ang creation? Bakit po parang ang creation ay hirap na hirap? Because people, pinagsasamantalahan ng creation. Ang creation po ay mabuti at ang tao po ay nilagay ng Diyos para pangalagaan ng creation. Pero dahil po ang tao masama, pinagsasamantalahan niya ang creation. Okay? Yan po ang dahilan bakit nag-groan siya.
Dahil po nagre-reign po ang evil. Pero, sabi sa verse 23, not only the creation, sino pa nag-groan? But we ourselves. Tayo rin, we are groaning. Bakit tayo nag-groan? Because of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ay sumasa atin. At ang banal na Espiritu ito ay Espiritu ng Diyos. Espiritu ng katuwiran, Espiritu ng kahabagan, Espiritu ng justice and mercy. That's why we groan. And so, what will we do? Sabi dyan sa talatang yan, we pray. Ipanalangin natin itong nararamdaman natin ito. Sabihin natin sa Diyos, sa Kanya natin iboka yung mga sama ng loob natin, yung mga nararamdaman natin when evil and injustice reign in our community and in our world. Ipanalangin po natin yan. Okay? So, and lastly, gusto kong isingit, tapusin natin ang message na ito by sharing and reminding to you once again what is the gospel. Ano po ba ang mabuting balitang dapat nating sampalatayanan? Anong mabuting balitang nais ng Diyos na ating sundin? Well, nabanggit ko po sa inyo si Antiochus IV, nilagay po niya sa kanyang pangalan, dinikit niya yung salitang Epiphanes. Na ibig niyang sabihin, siya raw po ang representative ng Diyos dito sa lupa. Okay? Kiniklaim niya yun. Okay? Pero, he was a brutal ruler. Siya po ay pinatay niya ang lahat ng mga taong umo-oppose sa kanya. Siya ba talaga ang representative ng Diyos? No. In fact, he died. Pero, ang Diyos po, isinugo niya sa atin ang tunay niyang representative. Si Jesus Christ, the Messiah. At si Jesus Christ po, ang kanyang paghahari ay sa katwiran. Ang kanyang paghahari ay may justice, may mercy. At siya nga po ay dumating para dalhin sa atin ang paghahari ng Diyos. Dumating po ang Panginoong Kristo, isinugo po ng Diyos ang kanyang sariling anak para po mag-rule dito po sa mundo natin. Para i-reclaim ng Diyos ang paghahari niya dito sa lupa para tulad po sa langit. Yan ang dahilan kung bakit po dumating ang Panginoon. Para po siya ang mag-rule, ang Diyos ang maghari dito po sa lupa, gaya po sa langit. Tulad yan ng ipinangako ng Diyos. At si Kristo po ay namatay para po alisin ang kasalanan na nagiging dahilan ng pagkawasak po ng mabuting mundong ginawa ng Diyos na ito. Pero binuhay po siyang muli ng Diyos. At siya po ay iniluklok sa kanan ng Diyos. At ngayon ang Panginoong Kristo po ay naghahari na sa langit at sa lupa. Kaya ngayon, inuutusan po ng Diyos ang bawat tao na magbalik loob sa Kanya. Tanggapin ang paghahari ni Kristo dito sa lupa, gaya po sa langit. At lahat po ng tatanggap, maniniwala sa mabuting balitang ito sa paghahari po ng Diyos, patatawarin sa lahat ng kanyang kasalanan. At bibigyan siya ng Diyos ng banal na Espiritu bilang tatak na siya ay kasama na sa bayan ng Diyos. Yan po ang mabuting balita. At yan po ang inaasahan natin. Yes, there are corrupt rulers. They will be gone in a moment. But our King is reigning. At ang kanyang kaharian ay magpakailanman. At ang inaasahan natin, darating ang panahon sa muling pagparito po ng Panginoong Kristo. Maghahari na siya. Ang katuwiran, kahabagan, pag-ibig, ang maghahari sa mundo po natin. At sino pong kasama niyang maghahari? Tayong mga tumanggap kay Kristo. Tayong mga merong pusong matuwid, pusong mapaglingkod, pusong mapagmahal. Tayo po ang kasama ni Kristo sa paghahari niya. And yun po ang good news natin. Yun ang inaasahan natin. Na habang hindi pa nangyayari po yun, anong gagawin natin ngayon? Ipakita natin sa mga tao. Isang pamumuhay na pinaghaharian ni Kristo. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti. Patuloy tayong gumawa ng kahabagan, pag-ibig sa ating kapwa. Nang sa ganun, makita po nila na ito ang paghahari ng ating Diyos. Nawag mga kapatid,
Ngayon ay manalangin tayo para maging tapat po tayo sa ating panawagan. Sa calling po ng Diyos sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo mananalangin. Sambahin po natin ang ating Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, na sa pamagitan po ng Kanyang Espiritu ay kasama natin ang Kanyang presensya dito sa lugar na ito. I-confess natin, pahayag natin sa ating mga labi na siya ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. At siya ngayon ang naghahari sa langit at sa lupa. At ang ating Panginoong Kristo ay nasa kanyang kanan na naghahari. Aming Amang Diyos, muli ngayon pong umagang ito, dala po ng kabigatan ng aming mga puso dahil sa mga natutuklasan namin at hinahayaan po ninyong mangyari sa bansa namin. Na ngayon, ini-expose po ninyo ang mga katiwalian, ang korupsyon, pagsasamantala ng mga taong nagpahalal sa amin para iboto sila at bigyan ng kapangyarihan. Na ngayon po, at ito'y matagal na pong nangyayari ito sa aming bansa, kaya ganito po ang aming bansa. Mayaman, ngunit wasak-wasak. Dahil po sa pagsasamantala ng mga dapat ay naglilingkod at namumuno sa amin. Kayo na Diyos ng langit at ng lupa. Kayo na naghahari kasama ang iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na ngayon ay nasa kanan mo, na nagtagumpay sa kamatayan, nagtagumpay laban sa kasalanan, na nagtagumpay laban sa kapangyarihan ng kadiliman. Kami po'y lumalapit sa iyo. Dala po ang aming kabigatan, dala ang aming kapaitan, dala po ang aming mga kalungkutan, na baka po sa mga exposure na ito ay pagtakpan na naman po ito ng kadiliman. Kaya kaming iyong mga anak na ngayon ay sumasamba sa lugar na ito kasama po ng ibang iglesia sa buong Pilipinas. Sumasamba sa iyo. Ngayon ay sumasamo kami sa iyo. Ipinababatid po namin sa iyo ang aming mga nararamdaman. Panalangin po namin sa iyo, wag po ninyong palalampasin ang pagkakataong ito. Bigyan po ninyo ng hustisya. Bigyan po ninyo ng katuwiran. Kayo po ang mag-ayos. Kayo po ang maggawad ng katuwiran at ng hustisya. O Diyos, isa po itong kalagayang hindi po namin kaya. Kaya sa inyo kami dumadaing. Dahil matagal na pong panahon ito, O Diyos, na ang yaman po, kayamanan po ng aming bayan ay kinukurakot, ninanakawan para po sa pansarili nilang. O Diyos, dumadaing kami sa iyo ngayon. Pinaalam namin ito sa iyo ngayon. Kayo, ayaw po ninyo ng kasamaan, ayaw po ninyo ng injustice, corruption, unrighteousness. Kaya po kami nahihirapan dahil ang Espiritu mo ay nasa sa amin. Ang desire namin ay yung katuwiran.
kabutihan, kahabagan. Kaya po, ang aming mga puso, espiritu'y nalulungkot. Dahil ang espiritu mo'y nasa sa amin. Kaya, ayon sa nais niyo, ayon sa kalooban niyo, itinataas po namin ang aming mga frustrations na ito. Itinataas po namin sa iyo ang aming mga daig. Iunat po ninyo ang inyong kamay, ang iyong makapangyarihang kamay. Huwag po ninyong hahayaan na ganito na lang ang mangyayari. Baguhin po ninyo, O Diyos. Baguhin po ninyo. Baguhin po ninyo. Huwag niyong hahayaan yung mga nagsamantala that they will go unpunished. You judge them, O God. Put them in the right. Ipaalam po ninyo sa kanila, they are just mere men and they will die. At yung pong mga kayamanang ninakaw nila, they will go against them. Yun po ay magiging saksi laban sa kanila. Oh God, heal our land. Heal our land. At kami naman pong mga anak mo na tinatahanan ng iyong Espiritu, na kinikilala ang paghahari mo, paghahari ni Kristo, patuloy mo kaming patatagin sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng mga gawaing magpapakitang kayo ang aming Diyos. Dahil yun ang layunin kung bakit niyo kami iniligtas. Para kami ay matransform at maging karapat-dapat kaming maghari dito sa lupa. Tulad po ng aming Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu para kami maging tapat sa aming mga gawain araw-araw tulad ni Daniel. Bagamat hindi namin sakop ang lahat ng nangyayari, pero meron kaming magagawa sa kani-kanyang mga responsibilidad sa buhay. Kaya palakasin mo kami. Huwag kaming panghihinaan ng loob, kundi magtiwala kami sa aming Diyos at gumawa kami ng mabuti. At kami ay magtitiwala sa katapatan ng aming Diyos. Dahil sinabi po ninyo, mapalad ang mga maamo dahil mamanahin nila ang lupa. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.